Alam mo ba na hindi talaga kalbo si Saitama? Yes sir, may buhok talaga siya nung una. Pero dahil sa kanyang matinding training ay unti-unti ngang nawala ang kanyang mga buhok hanggang sa tuluyan siyang maging kalbo. Kung hindi mo pa alam yan, edi... joke lang, to naman. Syempre alam mo na yan. Magko-comment na sana siya oh. Ang One Punch Man ay isa sa mga paborito kong anime series. Kaya naman gusto kong pag-usapan ngayon ang mga hidden details na siguro lang hindi mo pa alam sa anime na to. At kung papanoorin mo ang video hanggang dulo, malalaman mo ang isang character na tumalo kay Saitama. Alright, alam mo ba na si Saitama ay maituturing ng isang A-class hero bago pa siya nagsimulang mag-training? Sa first episode, makikita natin si Saitama kung saan niligtas niya ang isang bata mula sa monster na si Crablante. Now later on sa isang bonus manga chapter, makikita natin dito na para matalo ang isang disaster level tiger, which is ang level ni Crablante, sinabi dito na kailangan daw ng 5 B-class heroes o isang A-class hero para talunin ito. So since tinalo ni Saitama si Crablante ng mag-isa, gamit lang ang kanyang necktie, mako-consider natin si Saitama bilang isang A-class hero bago pa siya nagsimulang mag-training. Speaking kay Crablante, may isang small detail din tungkol sa batang ito na gusto niyang patayin. Well, it turns out, ang batang ito, na mukhang lato-lato, ay ang apo pala ng multi-millionaire na si Agoni. Tignan mo yung similarities ng baba nila. So after malaman ni Agoni na niligtas ang kanyang apo sa isang stranger mula sa isang crab monster, ay nag-decide siya na buuin ang Hero Association. So masasabi natin na unintentionally, si Saitama ang naging dahilan kung bakit nabuo ang Hero Association. Now, pag-usapan naman natin ang tungkol sa pangalan ni Saitama. Sa mga hindi nakakaalam, ang pangalan ni Saitama ay based sa lugar kung saan nakatira ang creator ng One Punch Man na si One. At nakatira nga siya sa Saitama Prefecture, Japan. Hindi lang yan. Dahil possibly, ang pangalan din ni Saitama ay based sa kanyang design. So dahil karamihan sa mga Japanese website ay sinusulat ang pangalan ni Saitama sa katakana, malaking chance na ang kanyang pangalan ay isang One. Ang Sai ay pwedeng i-translate bilang greatest, habang ang Tama naman ay pwede ring i-translate bilang ball o bald. Sa madaling salita, ang meaning sa pangalan ng ating bida ay the greatest bald. Alam din naman natin na napakatipid ni Saitama pagdating sa pag-grocery. Pero alam mo ba na nagtrabaho dati si Saitama sa isang grocery store bago pa siya naging hero? Buti pa yung bida natin mga pre, nagtatrabaho ng marangal. Siguro ito na rin yung sign para mag-apply ka na ng trabaho. Alam mo ba na ang One Punch Man ay inspired sa isang Japanese kid show? Yes sir. Yan ay ang kid show na Anpanman. Makikita mo talaga yung inspiration mula sa pagiging superhero, sa design, at pati na rin sa pagiging kalbo. Pero hindi lang yan, pati rin ang title. Dahil ang pronunciation ng One Punch Man sa Japanese ay One Pan Man. Tas yung title ng kid show ay Anpanman. Pre, isang letter lang yung pinagkaiba. Now, isa sa malaking inspiration din ng One Punch Man ay ang Dragon Ball. Tulad na lang ni Vaccine Man. Maraming fans ang nagsasabi na parang parody version daw siya ni Piccolo. Plus, ang voice actor pa ni Vaccine Man at Piccolo sa English dub ay iisa, which is si Christopher Sabat. Pati na rin si Borus. Dahil ang kanyang final form ay katulad na katulad sa Super Saiyan ni Goku. Hindi lang yan. Pati na rin si Blast, ang number 1 S-class hero. Dahil ang kanyang character design ay magkatulad nga kay Android 16. And last but not the least ay si Platinum Sperm, nakamukhang kamukha ni Majin Buu. Pero alam mo din ba na ang S-class hero na si Watchdog Man ay inspired kay Hachiko? Sa mga hindi pa nakakaalam kay Hachiko, siya yung napaka-loyal na aso sa Japan na patuloy na nag-antay sa kanyang amo kahit na pumanaw na ito. Panoorin nyo na lang ang movie na to mga pre. Promise, nakakaiyak. Sa sobrang sikat ni Hachiko ay nagkaroon nga siya ng statue sa Shibuya Station, which is katulad din kay Watchdog Man, kung saan nakapwesto lang siya sa CTQ na parang statue. Ganyan din sa S-class hero na si Puri Puri Prisoner. Dahil nung kinalaban niya ang Deep Sea King, ang kanyang transformation na ito ay reference nga sa anime na Sailor Moon. Ay, sabi ko na. How about sa scene na to kung saan tumatakbo si Saitama at Genos? May napansin ka bang kakaiba? Well, kung pagmamasdan mo ang the way ng pagtakbo ni Genos, reference nga ito sa Naruto. Hindi lang dyan nagtatapos. Dahil ang A-class hero na si Heavy Kong ay most likely inspired din sa boxer na si Mike Tyson. I mean, kuwang-kuwa nga pati yung tattoo sa mukha.
Pero alam mo ba na may isang sikat na tao sa Pilipinas na naging inspiration sa character design ni Saitama? Yes, at yan ay walang iba kundi si Wally Bayol. Joke lang. Pero seryoso, may magandang rason kung bakit napakasimple at plain ng character design ni Saitama. Sinabi ni Juan na napakadami na daw mga hero o protagonist na cool looking yung mga design. Kaya instead na gawing flashy si Saitama, gusto ni Juan na gumawa ng main character kung saan ang pagiging cool ay manggagaling sa pagkatao mismo, hindi dahil sa kanilang itsura. Kaya wala talaga yan sa outfit o itsura mga pre, nasa kung paano mo yan dadalhin. Pero alam mo ba na muntik na sanang sumuko ang creator ng One Punch Man nung una? Akala kasi ni Juan na hindi magiging successful ang One Punch Man dahil hindi raw siya ganun kagaling mag-drawing. I mean, kayo na lang humusga dito. Pero after niya itong i-upload bilang webcomic, nilapitan siya ng isang sikat na manga artist na si Yusuke Murata. Sa mga hindi nakakaalam, si Murata rin pala ang nag-illustrate sa iShield 21. Ngayon, sinabi niya kay Juan na, "Yo, gusto mong gawin nating manga yung story mo? Pag nag-collab tayo, paniguradong paldo." So pumayag naman si Juan at simula nun, naging successful na ang One Punch Man sa buong mundo. Napakalaki nga ng naitulong ni Murata sa success ng One Punch Man kasi ito yung art style ng One Punch Man sa tulong ni Murata. While ito naman sana yung art style kung wala si Murata. Pero kahit hindi ganun kagaling mag-drawing si Juan, hindi ito naging hadlang sa kanya para ipagpatuloy ang One Punch Man sa kabila ng mga nanghi-hate. Nireveal ni Juan sa isang interview na hindi siya nagdo-drawing para sa pera o kasikatan, kundi dahil gusto niya lang talaga itong gawin. Which is parehas na parehas kay Saitama, na naging hero hindi rin dahil sa pera o kasikatan, kundi dahil isa siyang hero for fun. Speaking of drawing, may isang character na ayaw ni Murata. At yan ay si Amay Mask, ang number 1 A-class hero. Sa sobrang ayaw niya kay Amay Mask mga pre, dumating ito sa punto na ayaw niya na itong i-drawing. Pero sa isang interview, sinabi niya kung paano niya to masusolusyonan. "If I draw Sweet Mask as handsomely as possible, I think that he might grow on me and one day I'll eventually like him as a character." Nakakainis, kaya pala ang pogi ni bro. Pero may isang character naman na gustong gusto ni Murata na i-drawing. At yan ay si Genos. So sobrang gusto niyang i-drawing si Genos mga pre, gumawa siya ng female version nito. At kung gusto mong makita kung ano yung naka-blur, i-reveal ko na lang in 3, 2, 1, boom! Mag-subscribe ka daw, sabi ni Genos. Okay, marami na rin siguro ang nakakaalam na ang creator ng One Punch Man ay ang gumawa rin sa anime na Mob Psycho 100. Tignan nyo naman yung mukha ng dalawang bida mga pre. Pero alam mo din ba na naglagay ng maraming Easter eggs si Juan sa dalawang anime? Tulad na lang sa panel na to, kung saan ang suot ni Saitama ay may nakalagay na Mob Psycho. At pati na rin ang scene na ito, kung saan nilagay ni Juan sa likod ang main character ng Mob Psycho. Hindi lang yan. Dahil sa season 2 ng Mob Psycho, makikita mo sa scene na ito si Saitama at Genos bilang background character. At kung isoslow mo rin ang opening song ng Mob Psycho, mapapansin mo na ang wallpaper sa cellphone ni Reigen ay si Saitama. Speaking of opening, may napansin ka bang kakaiba sa opening na to sa One Punch Man? Isa pa, slow mo natin. Yes sir, makikita natin si Saitama sa likod ng Earth. Alright, finally, dito na tayo sa nag-iisang character na tumalo kay Saitama. At yan ay walang iba kundi ang lamok na to.